Mula Baler, Aurora ay bumiyahe kami papunta sa pinakahuli naming camping spot. Gamit ang aming mga motor ay nagsimula kaming maglakbay papuntang Dibut, San Luis, Aurora. Isang lugar na animoy misteryoso at may likas na kagandahan mula sa kalikasan. Sa bawat liko at pag-ikot ng gulong ay unti-unting nabubuksan sa aming mga mata ang naggagandahang tanawin na tanging sa lugar lang na ito matatagpuan. Kaya wag na nating patagalin pa. Ako nga pala si Clyde at ito ang kwento ng aking mga paglalakbay. Tara at samahan niyo muli ako sa isa na namang relaxing at kapanapanabik na moto camping adventure. It's a lifetime searching for beauty and pain. It's a long way to the last word of the never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of. Uy, ganda! Welcome sa panibagong kwento ng paglalakbay at pagka-camping. Sa pagpapatuloy ng 4 day straight moto camping adventure natin, andito tayo ngayon sa Dibut, San Luis. At familiar ba sa inyo ang nasa likuran ko? Yan ang kubo ni Kuya Michael sa vlog nila Direct Gino. Legit, napakaganda ng kubo. Talagang ang ganda ng pagkagawa. Patuloy ang ating adventure at moto camping kasama si Ride with Mike. At ito ang pangatlong araw natin. At dito tayo sa Dibut, San Luis, maghahanap ng spot. Napakaganda. Word of the day, napakaganda. Falls na nasa gilid ng kalsada. Grabe, bruin mo yan. Pakaganda, pakalinaw ng falls. Ilang metro lang mula dun sa tree house ay madadaanan nyo na itong mini falls na to. Pakalinaw ng tubig. Grabe, entrada pa lang to. Busog na yung mga mata namin. Paano pa kaya yung magiging spot natin dun? Kung hindi nyo pa napapanood yung dalawang episode na karugtong nitong 4 day straight moto camping adventure natin, ay nandito yan sa ating YouTube channel.
Grabe, napakaganda dito sa Dibot. Tama nga yung sabi ng isa naming kaibigan na si Ikimoto. Para kang nasa Jumanji. Paiba-iba yung aura, paiba-iba yung klima, at paiba-iba yung mga tanawin na madadaanan mo bawat liko. Paka-solid magmotor dito. Pagkita ang magiging kapalit ng pagod nyo. Ano? Napakaganda. Ito yung magiging spot natin ngayon. Nakaharap tayo sa napakalawak na karagatan ng Aurora. Medyo sakripisyo lang tayo sa mabatong ground, pero may mga tansapin naman tayo. Obra naman siguro. Medyo mararamdaman talaga natin yung mga bato sa ating likuran, pero okay lang yan. Ito naman yung kapalit, napakagandang tanawin bukas ng umaga. Set up muna tayo ng ating shelter as usual, at mamaya ay magdi-dinner tayo ng special na pagkain na paborito ko, at isi-share natin yon sa ating kasama ngayon na si Mike. Yan, si Ride with Mike. Bro, kumusta ang kumusta yung experience mo sa first ever Rome moto camping spot? First to. Ha? First. Holy syempre. First to. Rome moto camping. Oo, tama, kasi River Ranch yung una eh. Oh, tapos Campsite naman to. Ito, Ro talaga. yung ibang mga campsites na pinunta natin private, diba? Private. Ito, pinakaunang legit na Ro. Ayan, pinakaunang raw spot ni Mike. So, Inulan pa. Blessing. Blessing yun, bro. Blessing yun. Blessing yung blessing. Grabe, nagmadali kami mag-set up ng tent namin. Kanina chill-chill lang kami kasi maaga kami nakarating. Petiks pa eh. Pero nung bumuhos na yung ulan, imbis pala natin mag-set up. Oo, kaya naman pala. Legit, kaya ko pala itayo ng 2 hours. Kaya pala ng 20 minutes. Grabe. Binato ko na ng binato kanina yung gamit ko. Pero okay yung spot, maganda. No, solid, no? Solid. At dito pa kami nakapag-bonfire, Grabe, kung kailan umulan, saka tayo nakapag-bonfire. Bonfire. Bukas ko na lang papakita yung spot nito. Kagaya nga na na-mention ko kanina, ito ay spot na pinesta nila Direct Gino. So kung nanonood kayo kay Direct Gino, ay malamang pamilyar na kayo sa spot nito. At yung detalye ng spot ay pwede ko namang i-share sa inyo. Kasi ito ay pagmamayari ng nakilala namin dito na willing naman siyang i-share yung spot. At bukas, ibabahagi ko rin sa inyo yung detalye para kung sakaling gusto niyo ng mga ganitong adventure, na-experience nyo rin.
Diba bro? Oo. Grabe, papunta pa lang. Extreme na. Shoutout kay Brother Iki. Maraming salamat Solid. sa Totoo yung ano. inputs. Totoo talaga yung mga sinabi niya, ano. Oo, grabe. Jumanji na lugar. Jumanji Island talaga eh. Ito yung magiging dinner natin ngayon. Magluluto ulit tayo ng udong. Ito yung niluto natin nung nag-camping tayo sa Luklukan campsite. At magluluto ulit tayo nito ngayon para ipapatikim natin kay Mike. Kasi alam ko first time niya makakain ng ganito. Dahil wala na tayong butane, siya nga pala ay nagsiga na tayo. Mabuti na lang at sobrang tuyo yung mga kahoy. Although naulanan siya pero bago siya maulanan, tuyong-tuyo yung kahoy. Kaya kahit pinilit na lang natin siyang paliyadin, ay okay naman. Yung ibabaw lang naman niya yung basa, gawa ng naanggian lang ng mahinang ulan. Kaya nakapagpapoy pa rin tayo. Simulan na natin itong lutuin. Ang nakatoka naman kay Mike ay yung kanin. So naghati na lang kami ng gagawin para mabilis kami makapag-prepare ng aming dinner. Natin yung perfect. Maganda yung texture, pero yung Sunog lang, nasobrahan lang. kanina doon pinatay ko na kanina. No? Oo. Pero hindi naman, malambot pa rin naman sa loob. Kapag ko maganda yan. Kapatid yan ha. Diyan na ako kaya kumain. Ano lang tayo. Ito ba dyan ka na rin kumain? Ito naman, tulad mo to. Na yan. Paglabas mo, wala yung tinapay. Hindi nga nilanggam. Inaso na naman.
Magandang umaga sa inyo. At literal na napakagandang umaga dahil sa napakagandang tanawin na to. Ano mo yung bundok ko? Dumadaloy yung kaulapan. Tapos dito naman ay yung tunog ng pas ng mga alon. Napakasarap sa tenga. Kagabi medyo masakit lang sa likod talaga yung mga bato, pero yung pakiramdam at yung tunog ng mga alon talagang nagpapakalma sa gabi. Ganda talaga dito sa bundok. Yung mga gilid na yan, yung mga sand na yan, nakikita nyo. Although merong mga resorts na mangilan-ngilan, pero halos karamihan dyan ay mga kabahayan lang. Merong mga area na walang nakatayong bahay, pero napakaganda ng gilid ng dagat. Kumbaga hindi pa siya talaga well-developed na lugar. Yung tipong puntahin ng mga tao. Ang ganda dito. Kung manggagaling ka sa Metro Manila, medyo malalayuan ka talaga. Pero sulit naman yung biyahe. Napakaganda. Meron dun parang mini pool. Masarap siguro maglublob dun. Lalo na mamaya pagka medyo mag-low tide na siya. Pero ngayon okay pa rin yung tubig medyo mababaw pa rin Tsaka naka-enclose yung tubig niya. Kaya yung tsura niya parang pool. Mamaya ay maliligo tayo dyan. Yung tent natin ay nasubukan na natin sa ulan.
Na-try na natin siya sa malakas na hangin nung nag-camp tayo sa Mount Oro. Ngayon naman ay first time niyang ma-expose sa ulan. Kaya masasuggest ko talaga na itong tent ay pwede nyong bilhin. Para sa mga naghahanap nito, ilalagay ko na lang sa comment section yung link niya. Sa Temu ko siya nabili, isang app, kung di pa kayo familiar, para din siyang Shopee o Lazada. Doon ko siya na-order. Kung gusto niyo ng ganitong tent, tadpole na 1% tent, lalagay ko na lang sa comment section yung link. At siya nga pala, sa mga gustong magpa-shoutout at magpabati, gawa ng medyo madalas sa mga nagiging spot natin ay dead spot, hindi ko ma-browse yung mga comments. Ang gagawin ko ay ipopost ko na lang isa-isa yung mga comments nyo or pabati nyo or pa-shoutout nyo sa mga video natin. So kung gusto nyo magpa-shoutout or magpabati, mag-comment lang kayo dito sa comment section, tapos ako nang bahala maglagay somewhere sa video natin yung mga gusto nyong sabihin o pagbati nyo. So ganun na lang gagawin ko. Pero kung maaalala ko pa rin yung mga pangalan at may pagkakataon na may internet naman sa spot natin, eh babatiin ko kayo ng personal. Pero dun sa mga hindi natin masyadong maaalala at wala tayong screenshot or signal, ganoon na lang yung gagawin ko. So comment na kayo dito at yan, libre lang naman yan. Ako nang bahalang lagay sa ating mga video. Yan nga pala yung setup ni Ride with Mike. Kung gusto nyo mapanood yung camping experience niya dito sa Dibot at doon sa Digisit, ito yung kanyang YouTube channel. Panoorin nyo na lang sa kanyang channel yung naging experience niya. Pakulo na tayo ng ating tubig. Tapos yung tinapay natin na binili kahapon sa bayan, yun ang magiging almusal natin. Hindi na tayo magluluto. Medyo umaambon na naman. Silong muna tayo dito sa mapunong part ng beach. Grabe, napakaganda. Ligo tayo.
sa Fantasy World. Maliligo ka sa napakagandang dagat na to. Tapos yung view mo, kabundukan na niyayakap ng mga ulap. Pakaganda. Yan, no? One, two, three. Tuloy-tuloy mo na. Ay, sige. Ayun. Ha? Dito na tayo! Tara! Sa mga gusto ng ganito ring trip or adventure at trip yung mga ganitong camping spot, si Kuya Freddy ang susi. Ayan, sa kanya nyo lang malalaman yung lugar na to. Pero ibibigay ko yung parang pinaka pin location kagaya ng shinare ni Direk Gino. Pero hindi siya eksaktong nakapin dito sa bahay ni Kuya Freddy. Kung maputol man yung coordinates na yon, ipagtanong nyo lang sa labas at sabihin nyo lang yung bahay or tindahan ni Kuya Freddy. Kilala naman si Kuya Freddy dito eh. Konting paalala lang ha, sa mga magpupunta dito, respeto natin yung lugar, galang natin at tulungan natin si Kuya Freddy maingatan yung lugar nila. Maraming salamat sa pagtapos. Magkita-kita ulit tayo sa nasusunod nating moto camping adventure.